unfinished business, a modern piece of glasswork down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporations giving its permission. Hi! Ako si JM Hamisola, 20 years old, and I'm torrent free. Araw-araw ako gumagamit ng computer. Sa katunayan, ang paggamit ng internet ay isa sa mga pinagkakabalan ko araw-araw. At syempre kapag sinabi natin yung internet, hindi na mahihiwalay dyan ang pag-download ng mga files galing sa torrent sites. Ayan. Noon pa ito nagsimula nung panahon pa ng LimeWire, pero ngayon, ito na, Pirate Bay ang ginagamit natin. The middle of Manhattan. You waited since lunch. It all comes to once. Download ako ngayon ang paborito kong pelikula. Pangatlong beses ko na siya na-download kasi yung mga unang version para medyo mababa pa yung quality. Siyempre kailangan natin update na. Ayan. So ito yung mga nakasalang sa torrent client ko ngayon sa uTorrent. At ito yung mga pelikulang na-download ko na recently. Ayan. Kaya sila unti lang kasi nakakailang hard drive na rin ako eh. Bale napupuno na kasi madalas yung mga iba. Napuno lang yung mga pelikula na na-download ko dati. Ang goal ko ngayong taon, mapuno ko uli siya. Mga magandang pelikula para next time yung hard drive na pupuno. Tara na tayo. Yes. Oo. Yes, torrent ako. Madalas. Madalas akong mag-torrent. Yes, sir. Nag-torrent ba kayo? Nagsimula yun nung high school ako, nung uso pa yung LimeWire. Bale, hindi siya technically torrent site, pero download, download database rin. Kukuha ko ng mga kanta, ganyan. Nagsara siya eventually, tapos mas sumikat na yung The Pirate Bay, mga BitTorrent, mga ganyan. Yung sa isang linggo, ay may kita point na everyday may tinatry ako i-download na bago. Ganyan. At the very least, one per day may din-download ako. So, ang dating nun, pag bubuksan ko yung computer, since auto-open yung torrent downloader, nasasalang na siya agad kahit hindi ako yung gumagamit. Na-mention ko kanina yung mga film, mga series, tsaka mga e-books. Bale, ito kasing tatlong to, pinaka-importante sa akin na makuha bilang hindi siya ganun ka-accessible sa atin na hindi gumagasta ng sobrang laki. Bilang mga film major, importante para sa amin ang mga panood ng mga pelikula at magkaroon ng mga gamit para makagawa ng mga ito. Earl pa ako na itong ano. Salamat ah. Ito si Earl. Kadalasan siya nag-edit ngayon sa Adobe After Effects. Isa sa mga software na ginagamit namin mga film student para makagawa ng mga pelikula. Ang mga software na ito ay hindi practical bilhin para sa mga estudyanteng tulad namin dahil ang mamahal na mga presyo ng mga ito. Umaasa kami sa mga torrent para makakuha ng mga pelikula at ng mga editing software na pwede na gamitin at paghatian kapag dumarating ang mga panahon na kailangan gumawa ng mga project. Mula sa mga software tulad ng Adobe Premiere, Photoshop, After Effects, at maski ng mga Microsoft Office programs tulad ng Word at Excel. At pwede na rin natin isama ang mga operating systems tulad ng Windows at Mac. Maski nga yung mga laro tulad ng Plants vs. Zombies, Angry Birds. Lahat ng mga ito ay nakukuha dahil sa torrent. Torrent ako madalas since film nga yung ano ko sa course ko. Hindi mo talaga maiwasan sa download. Kasi essential siya for a film student na makapag-access ng mga iba't ibang gawa na hindi mo naman usually mapaprocure by yourself. So it's really helpful. Hindi madalas kapag meron na akong gusto na hindi ko makuha. Kasi kung papasanin naman natin, hindi naman lahat ng mga kailangan natin for school or maski for personal use accessible sa mga lugar na pwede nating pagkuhaan. For example, hindi naman lahat ng film na nare-release sa US lumalabas dito. And for that matter, yung mga series rin na pinapalabas sa mga shows nila at maski na yung mga libro na kakailangan sa eskwela or maski na sa pambahay na gamit lang, hindi naman talaga makikita sa mga stores dito sa bansa. So, para sa akin, isa itong convenient manner ng paglakap ng impormasyon at syempre ang papalipas oras din. So, ayun. Maganda rin siyang way of bonding with friends kasi every time na magkikita kami na may large gathering, nagsishare rin kami ng mga na-torrent na files, ganyan. Kaya pelikula ba yan o series o libro o kung ano pa man, mga laro, ganyan. Mga video games na pwedeng i-download from torrent sites. Ano, iniiwan ko kasi
everyday. Minsan kasi nakakatamad talaga mag-torrent, pero kapag kailangan mo ng isang particular film, for example. So I guess, everyday. Every week. Isang beses, nag-refer kami panoorin ng Kisap Mata over the weekend. Bilang saradong library kada linggo, Sabado-Linggo. At syempre dahil mahirap na rin makahanap ng mga DVD stores na magtitinda nito, pinapit akong pumunta sa computer na lang at mag-download. Dito natin makikita na hindi lang cost-effective ang torrent, pero nakatagid ka rin sa oras at mas available ng mga pelikula dahil computer at internet connection lang ang kailangan mo para makapanood nito. At syempre, nakatulong rin ito dahil nabigyan ko mga kaklase ko ng kopya at lahat kami nakapanood. Kaya pagdating ng klase namin ulit, napanood namin lahat. Feel it coming. Me and my cousins and you and your cousins. It's a line that's always running. Me and my cousins and you and your cousins. I can feel it coming. Films, tsaka Series, films. And then, mga albums, ganyan. movies, Film, music, pelikula, music, books, games, softwares, everything. Iba't ibang artists, music. Film and music talaga. Ako sa totoo lang, di ko na alam kung saan magsisimula. Bilang hindi naman talaga may credit na torrent site ang LimeWire, ganyan. Pero sige, sama na rin natin yung mga nakuha ko dun. Titignan natin na sa sobrang dami nila, pwede na siyang lumagpas ng maski yung 1-2 terabyte na external hard drive. So, palagay ko nasa ano yung mga yun. Mga nasa more or less 300-400 na worth of files. Mga ganun. Na ranging everything from films, television shows, music, games, and books. Talaga. Well, shut down nila yung website, so I guess illegal siya. So how do you feel about it? Pag mayaman siya, hindi naman ako. Hindi, feeling ko kasi the same thing sa freewares, na parang if there's a way na kumalat siya, kakalat siya talaga. And I don't think they can actually regulate that or control the spread. Aware naman ako sa legal implications ng paggamit ng mga torrenting software. Alam kong kung sa ibang bansa ako nag-download ng mga pelikula o ng mga software, maaari akong kasuhan ng paglabag sa mga online piracy. Naniniwala kasi sila na ang torrenting at iba pang paraan ng data sharing sa internet ay isa lamang paraan ng online piracy. Ayon sa copyright law, pina-violate ng paggamit ng torrent ang mga karapatan ng distributor sa kanilang mga gawa. Ito ay dahil hindi sila kumikita sa bawat pamamahagi ng kanilang mga gawa gamit ang torrent. Nakikita natin ito kapag nag-upload tayo ng mga files para i-share sa online community. O syempre kapag namamahagi tayo ng mga pelikulang ating na-download sa ating mga kaibigan. Ayon naman sa intellectual property rights, nababiolate ang karapatan ng author sa paggamit ng torrent dahil hindi niya alam kung sino ang nagkumakalat ng kanyang mga gawa. Para sa akin naman, hindi naman ito totoo dahil nagbe-benefit pa nga ang author kapag naipakalat sa mas malawak na audience ang kanyang mga gawa. At sa katotohanan, may mga author din na gumagamit ng internet para sila na mismo magkalat ng kanilang gawa sa mas malawak na audience. Sa Estados Unidos, ginawa ng mga mambabatas ang dalawang bill na pumipigil sa paggamit ng torrent or any other file sharing na paraan sa internet. Ito ay ang PIPA at SOPA. Ang PIPA ay pinaikling version ng Protect Intellectual Property Act at ang SOPA naman ay ang Stop Online Piracy Act. Itong mga bill na ito ay nilabanan ng mga internet user na nararamdamang ang kanilang karapatan ay napipigilan kapag napatupad ang mga batas na ito. Sa Pilipinas naman, sinubukan gumawa ng mga mambabatas na kahalintulad na batas
na pinangalan ng Cybercrime Prevention Act or mas kilala bilang Cybercrime Law. Ito ay naghahangad na pigilin ang online piracy dito sa ating bansa. Bilang regular na pagtangkilik sa torrent at sa iba pang data sharing sites, malaki ang epekto nito sa akin bilang film student dahil napipigilan nito ang aking karapatan sa pagbuha ng mga pelikulang kailangan ko mapanood para sa klase at syempre sa mga software na ginagamit ko sa paggawa ng sariling pelikula. Ang implementasyon ng mga batas na ito sa Estados Unidos, sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa ay naharap ng malawakang protesta dahil walang naging konsultasyon sa mga mamamayan na gumagamit at tumatangkilik sa mga pamamaraang ito na pag-share ng information. So, I'm not guilty. Aware ako na illegal siya. Yes, I'm very much aware na illegal siya. Pero hindi naman kasi siya punishable. Wala siyang concrete punishment sa Pilipinas. So parang yun nga, which makes it more probable for you to have access to these kinds of materials. So, aware ako na illegal yan. Dati nakakonsensya ako, pero since, I guess, parang desensitize na tayo. Since lahat naman ng mga kasama ko sa ginagawa din yun. So, hindi ka guilty? Hindi ako guilty. Dati ako, pero hindi ko. May baka nahiligan. Sobrang aware. So, hindi ka guilty? You're never guilty? Really proud na na-democratize natin yung mga access sa mga ganitong bagay. Mula na nagkaroon ng internet at nabigyan ng mga tao ng mas malawak na pamamaraan ng pagbahagi ng impormasyon, mahirap nang pigilin ang pagkalat ng mga impormasyon na ito kahit pa sabihin natin na under sila ng mga batas tulad ng intellectual property right o copyright. Hindi epektibo ang mga batas na ito dahil nakukumplian nila ang karapatan ng mamamayan sa libreng impormasyon. Isama na rin natin dito na yung mga iba't ibang sektor na isinusulong ang ganitong mga uri ng batas para sa kanilang pansariling interes. Ang karapatan ng mga internet user sa paggamit ng malayang internet ay naaapakan dahil sa ganitong mga provision. At kung titignan natin, hindi pa nagkakaroon ng matinong bersyon ng ganitong mga batas kung saan walang naaapakang karapatan o sa author man o sa tumatangkilik ng kanilang mga gawa. Para sa akin naman, hindi ko naman talagang naapakan ang karapatan ng mga author at distributor sa kanilang mga gawa. Tumatangkilik rin naman ako ng sine, bibili rin naman ng mga original CDs at DVDs. At meron naman akong paid subscription sa cable kapag nanonood ng mga television shows. Para sa akin, ang paggamit ng torrent ay isa lamang paraan upang ulitin ang pagnood at pagtangkilik sa mga ito. Bilang isang film student, binabalik ko lang sa lipunang nagpalaki sa akin ang impormasyon na aking natutuhan sa paggawa ng mga pelikula. Hindi ko naman ginagamit ang mga impormasyon o materyales na ito upang kumita. At ginagamit ko lang sila sa pagbalik ng aking natutuhan. At ito ang konsepto ko ng fair use.